Hello guys, no? Magandang araw. Panibagong reaction video na naman tayo guys. Re-reaction na lang po natin yung ginawang privilege speech ni Robin Padilla guys, no? Tungkol doon sa war on drugs na ginawa noong dating administrasyong Duterte guys, no? Ang re-reaction na natin itong kay Aling Marie Dinglasa, no? Ito yung reaction niya. Re-reactionan din natin. So ito yun guys, no, may video ni Marie Dinglasa, no, sa may TikTok guys, Marie Dinglasa, kasamahan po natin yan, no, loyalist din yan. So ito guys, panoorin po natin yung video. Yan, no? Maya-maya po natin pakinggan si Dr. Risa Ontiveros. Hindi ko po pwede palampasin itong mga sinabi ng ni Robin Padilla, no? Mga kapatid, ikaw, Robin Padilla, yung mga kasinungalingan nyo sa pagbubuhat nyo ng bangko ng mga Duterte, tigil-tigilan nyo ang panlilinlang sa taong bayan. Tigil-tigilan nyo sa pagkakitang-kita ng dalawang mata. Hindi magkakakaso sa ICC si Duterte kung maayos ang kanyang ginawa sa mga Pilipino. Huwag ka mang tanga. Huwag ka mang mangmang, Robin Padilla. So yun guys, no, nabanggit ni Aling Marie, no, kaso sa ICC. Yung kaso po kasi guys, ni Duterte, no, sa ICC, yung AJK po, no, yung parang pinapatay po ng walang ano, no, due process yung mga sangkot sa droga guys, no. Minsan kasi hindi na lang yung ano, no, mga sangkot sa droga yung napapatay, may mga minors pa guys na namamatay, no. So yun po yung kaso na isinampa sa ICC. So bawal po kasi yun guys, no, na namamatay yung mga inosenteng tao at hindi dumadaan sa due process. So yun lang po yun guys. Ipagpatuloy po natin. Nalagay ka lang sa Senado. Yan na nga. Nasa Senado ka na. Tanga ka pa rin. Naglilingkod ka na sa bayan. Buko at katangahan pa rin ang iyong pinairan. Alam mo ba, Robin Padilla, na ang lahat ng umuupo dapat sa gobyerno ay may matinong kaisipan? Na dapat ang umuupo sa gobyerno may pagmamahal sa bayan. Naglingkod kayo dyan. Sinusweldohan namin kayo para maglingkod ng tama. Walang kinikilingan, walang tinitingnan, walang amo-amo, sapagkat ang bayan ang amo ninyo. Huwag niyo. So yun guys, no, nabanggit niya yung amo, no. Dapat sinabi ni Aling Marie, no, dapat yung amo ni Robin Padilla yung taong bayan. Pero lumalabas kasi dito guys, yung amo ni Robin, no, parang si President Duterte, no. Kahit nakikita na niya, mali na nga yung ano, war on drugs, no. Marami nang namamatay ng mga inosente. Gaya doon sa kay Kia, no, yung namatay na minor, no. So, pinoproteksyonan pa rin niya. Nililinis niya talaga guys yung pangalan ng mga Duterte. So, ano po bang ibig sabihin nung guys? 'Di ba? Sino po ba ang pinaglilingkuran ni Robin Padilla? Alam niyo na, si yung mga Duterte, tama. So, panoorin pa natin guys. Dugugin ang tenga ng mamamayang Pilipino sa mga kasinungalingan nyo. Gago! Alam mo ba ikaw, Robin Padilla? Marami ka pang bigas na lalamunin kahit matanda ka na para matutunan mo ang karapat-dapat na paglilingkod para sa bayan. Tumakbo kang senador, wala kang naiintindihan. Sasabihin mo, Yeah. natakot kay Duterte. Tama! 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 Nakatakutan ang isang berdugo ng mga mamamayang matitino na hindi marunong pumantay at malakit sa kapwa Pilipino. So yung guys, oh, nabanggit ni Aling Marie, no, na natakot kay Duterte talaga, no, lahat ng Pilipino guys, no. Hindi lang yung mga adik guys kasi yung mga adik ano na yan hindi naman natatakot talaga yan guys, no. Parang pag naanuhan ka na ng droga, hindi ka na talaga matatakot. Gagawa ka talaga ng paraan dyan guys, no. Yung mga natakot guys, yung mga ano, matitino, no. Kasi syempre, unang-una,
hindi mo hawak yung utak ng mga pulis, no guys, no. Kaya nga iba mayroong insidente ng tanim bala, no, or tanim droga, tama. Wala ka namang kasalanan, no, tapos tataniman ka ng droga. May mga ganyang insidente, guys, no, pero hindi naman natin nilalahat-lahat ng pulis, guys, no. May mga ganyang insidente, no. So nataniman ka, tapos napatay ka, no. So wala ka namang kasalanan kasi nga hindi nadadaan sa due process, guys. Yun yung mga kinatatakutan ng mga matitinong tao, matitinong Pilipino, no. Yung mga drug addict, di po takot yan talaga. Addict yung mga yan eh. So yun po yung ibig niya sabihin. Ituloy po natin, guys. Ikaw nagagawa. Ha? Alam mo ikaw, ang dami niyong katangahan. Kayo ng mga alipawis na Duterte. Wala na kayong ginawa. Wala na kayong sinamba kundi si Duterte. Wala na kayong ginawa kundi pagandahin ang papel ng isang bertugo. Ha? Malaki na para sa Walang hiyaw din eh, no? Sasabihin mo na natakot lang ng kriminal kahit hindi kriminal. Ang kriminal hindi na natatakot sa kapwa kriminal. kay Cassandra. So yun, gaya ng sinabi ko, guys, no, yung criminal, di na natakot yan, no, guys, no, kasi criminal yan eh. Ang natakot talaga nung time ni Duterte, yung mga matitinong tao. Kasi may instance, may posibilidad na madamay sila, no, kasi yung police, lang yan eh, nagpapatupad ng batas, no. So yung pag tinuro ka, no, ng mga kung sino man ang naglilista diyan, no, tapos napag-initan ka, tapos sinabing addict ka, no. So anuhin ka, no, itutukhang ka ngayon. So hindi kasi din yung yung listahan, no, guys, no. Magpapasa ng listahan tapos sasabihin lang addict yan. So kasi nung panahon ni Duterte, pag sinabing addict na napatay, no, parang natutuwa pa yung mga tao, guys, no. So yun yung nakakatakot eh, kasi syempre kahit di ka naman addict, no, tapos napag-anuhan ka lang, napagdiskitahan ka lang, maari kang masampulan, no, maari kang mamatay. So yun yung sinasabi niya, guys. Tuloy po natin. Ang salbahe hindi natatakot sa kapwa salbahe, no? Ang natakot kay Duterte at tinakot kay Duterte ang mga taong walang kalaban-laban dahil gusto niya palabasin sa buong Pilipinas na siya lang ang may kakayahan, siya lang ang matapang, siya lang ang may kayang pumatay at magpapatay. Tarantado ka din eh, no? Ako dapat tahimik na lang eh kasi babae ako eh. No? Pero alam mo, Robin Padilla, hindi ko aatras ang mga pagbubungangan nyo sa social media para lasunin ang utak ng taong bayan. Kitang-kita kung paano ipinapatay ang mga inosenteng kabataan, paano ipinapatay ang mga naghahanap buhay na walang kinalaman sa drugs. Alam mo yung ginawa ng iyo? So yan, guys, no, ipapatay yung mga inosente, no. So may mga inosente rin kasing nadadamay, guys, doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte dati, no. So yun kasi yung doon eh, masakit doon eh, yung tipong mga inosente yung nadadamay, no. Kasi yung mga drug lord, no, hindi naman wala naman tayong nakitang drug lord, no, na namatay, no. Parang purong ang mga namamatay lang yung mga maliliit na tao talaga. Yung mga kayang-kayang pagdiskitahan ng mga pulis. Siyempre, pagka mayaman yan, magdadalawang isip yung mga pulis na yan, di ba? Hindi nila papakailaman yan. Except na lang siguro kung ipag-uutos nung nasa taas. Ang mas talaga dito sa war on drugs is yung mga maliliit, mga walang kakayanang ipagtanggol yung sarili nila. At tuloy natin, guys. Kung ako at mamalinis para hindi sila mahalata na sila ang mga sangkot na umahawak ng droga. Alam mo, kung meron dapat pinapatay, dapat yung amo mo. Dahil yan ang nag-aasik ng lagim sa Pilipinas. Yan si Duterte ang tumayong demonyo dito sa Pilipinas. Si Duterte ang tumayong berdugo sa lahat ng kulungan. Si Duterte ang talaga
So guys, no, nabanggit ni Aling Marino na si Duterte yung Birdogo. Natatandaan niyo pa ba guys yung mayor doon sa Leyte, no? Nasa loob na ng ano guys, nasa loob na ng kulungan, no? Napatay pa din, no? Sinabi nag-agaw doon ng baril. So anong ibig sabihin nun guys, no? Pagka nahulihan ka, no? Kahit ano na lang pwedeng gawin sa iyo kasi syempre lisensyado na eh. Pag sinabing drug related patay agad, di ba? Parang hindi masama no nung panahon ni Duterte pumatay ng mga addict, no. Yes, hindi naman talaga siguro addict, suspected addict lang din. Ganyan, namamatay po. Sa bayan. Bakit? Una, ipinatay ang mga Pilipinong walang kamalay-malay na dapat meron pang magandang kinabukasan. Ang tao nagbabago, hindi kailangan takutin. At kailanman, wag mo sabihin na takot ang mga kriminal. Hindi lang kriminal. At sasabihin ko nga sa'yo, yung mga simpleng mamamayan na nakakakita ng mga dugo at mga pinapatay, yan ang mga natakot. Pero hindi lang takot kay Duterte yan. Natakot sila sa kanilang buhay dahil walang sinasanto ang amo mong Birdugo. Kayo talaga dapat mawala sa gobyerno eh. Kayo nagpo-proteksyon sa mga sindikato at mga terorista at mga mamamatay tao na katulad ni Duterte. So yun guys, no, yung iba kasi parang pero nagpo-protection eh, no. Hindi talaga makapalag eh. Nakikita naman nila na mali na yung ginagawa guys, pero nagiging kasangkapan pa sila ng ibang politiko, no. Gaya niyan na may mga pasaring kay Digong, no, pinoproteksyonan niya yung mga ibang drug lords sa Davao, no. Parang ayon sa mga investigasyon nila Trillanes, no, kakompetensya lang yung mga pinaglilista nila. Pero yung mga malalaking drug lord talaga, kasabot daw nila, no? Yun yung investigasyon nila Duterte, guys. Ay, nila Trillanes pala. Ituloy po natin. Hindi ako natatakot. Kahit nung nakaupo yan si Duterte, hindi ko yan kinatakutan. No? Kung takot ako, di ko magbibig ko. Kaya huwag kang walang hiya, Robert Padilla. Ikaw siguro ang takot. Ikaw ang takot. Dahil kapag kumontra ka sa amo mong Birdugo, yari ka. Yan ang masakit. Yan ang masakit, Robert Padilla. Masakit sa binabayaran, masakit sa naging alipores, masakit sa nagkaroon ng amo Birdugo sapagkat kahit kailan hindi ka na makakapitiw sa pagiging gold digger niyan. Alam mo, yan, katulad mo rin. Nung pinatak mo kayo, binigyan kayo ng pera. Manalo kayo, may pera kayo. Mga tarantado kayo eh. Kaya lang, pinalag ka na mailusot sa dayaan. Kaya huwag kang gago. Huwag mong tarantaduhin ang bayan. Isa ka rin sa traidor. Tandaan mo, may pamilya ka, may mga anak ka na dapat maninirahan ng maayos at malaya sa bansang ito. No? Tama, nakapagpayaman ka na bilang senador. Kaya pwede ka nang lumipad ng bansa once na mawala ang mga Duterte sa gobyernong ito. Dapat talaga, lahat kayo ng mga alipores Duterte, kasama niyang amo ninyong Birdugo, ang dapat mawala dito sa Pilipinas. Sino sinasabi mo na natakot kay Duterte? Ang bayan, hindi natakot kahit kanino. Kung kriminal, mamamatay tao, napakasamang tao, demonyo, yan ay hindi kinakatakutan. Yan ay nilalabanan. No? Kayo ng mga kasama ng mga demonyo, huwag niyong Ayun guys, no, sinabi ni Aling Marie na hindi naman talaga kinatakutan, no guys, no. Dapat labanan. Kasi kung hindi lalabanan guys, yan, mananatili ang ganyang kalakaran yan guys, no. Siyempre, ano na naging ano na yung ganyang kalakaran, no. So, pag may napapatay, wala nang ano, natural na lang, no, parang wala lang nangyari guys, no.
So dapat talaga pag may mga ganyang instances na dapat sinusuplong talaga, no guys. Idamay ang kasama ng Panginoon. Kaya kayo, tigil-tigilan yung pangangalandakan ninyo sa social media na matino, maayos sa mga Duterte. Bakit natatakot na kayo? Desperado na kayo, no? Kaya lahat ng apuri ginagawa nyo sa mga Duterte, no? Para huwag bumawala dito sa gobyerno, no? Wow! Ganyan na. Nanginginig ang mga tumbong nyo dahil alam nyo na nagkakaisa na ang bayan. Hindi lang impeachment ang mangyayari. Hindi lang impeachment kay Sara Duterte. Total, tinanggal naman na nasa ni Marcos si Duterte, no? Sa National Council. So, tandaan mo, wala nang lakas ang amo mo, no? Pati itong si Panelo na sinasabing namumuliti kasi Marcos dahil tinanggal na itong magtamang ito, no? Yes, kami agree kami sa pagtanggal sa magtamang yan, no? Sapagkat ang ginawa ni Sara Duterte na pambabastos sa Pilipinas, sa pag-aasik ng kabastusan at kawalang respeto, ang nagbabanta sa pinakamataas sa kanya. Yan ay isang dahilan kung bakit sila tinanggal ni Marcos. So, tama guys yung sinabi ni nanay, no? Kaya tinanggal sa Security Council si Sara Duterte, guys, no? Kasi nga, yun, nagbabanta na sa buhay ng Pangulo, guys, no? Kung ano-ano na yung mga pinagsasabi, nag-hysterical na siya, guys. So, tama lang po, natanggalin siya sa National Security Council. Pati siguro sa China, baka mamaya yung interest din ng China na sasabotahe pagka mayroong pro-China doon sa National Security Council. Ituloy pa natin, guys. So, ito mga kapatid, ang sagot ni Senadora Risa Ontiveros. Napalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Mga kababayan, lubog. So guys, no, grabe pala yung nangyaring war on drugs na yan, guys, no. 120 mahigit na kabataan, no, kasama isang taong gulang na sanggol, no. So, hindi natin alam yan, guys, no, kasi nakapokus lang tayo doon. Natutuwa karamihan ng mga Pilipino pag may namamatay na mga ang tawag doon, namamatay na mga related sa drugs, no. Pero hindi natin alam may mga inosente rin pala, no, na namamatay, no. Kasama na doon yung 120 na plus na kabataan at isang sanggol, guys, nung panahon ng drug war, no. So, ituloy natin, guys. Iyak po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Ito ang AJ Okay, eto naman ang sagot ko, no? Senadora Risa, hindi po natakot ang barangay dahil ang mga barangay binabayaran ni Duterte para magbigay ng mga listahan sa mga tiwaling pulis. So, nabanggit ni Aling Marie, no, yung mga barangay, may mga tiwaling barangay din, binabayaran daw na ni Duterte, no. Para magsuplong, no, kung sino yung mga drug addict, no, yung magamit ng pinagbabawal na gamot doon sa area nila. So, yun po yun. So, di natin alam kung tama ba, no, yung mga listahan na yan. Baka mamaya kasama ka dyan, no, hindi ka naman nagdodroga. Tuloy natin. Yung mga listahan yan ang sinusunod ng mga pulis. Kung galit ang taga-barangay sa isang nasasakupan niya, ituturo niya yan kahit hindi adik. Ganun po ang sistema nila. Kasi eto, bayad sila. At kapag hindi nila yung ginawa, malamang na sila ang patay kay Duterte. Diba? At ito pa po, hindi lang po 1 taong gulang ang mga nagkakamatay sa panahon ni Duterte.
Halos lahat ng edad na mayroong pang magandang kinabukasan, nagkamatay na, inagawang buhay sa kanilang mga minamahal. Eto pa po, no? Etong sinasabi ni Robin Padilla na lubog na tayo, nilubog ng amo mo ang bansang Pilipinas sa utang. Pagkatapos, nilubog pa rin ng anak ngayon, kaya nagkakaroon ng impeachment di mo ba alam? So, yan guys, may nabanggit no na nilubog ni Duterte daw yung Pilipinas sa utang. Totoo po yun guys no. Sa panahon ni Duterte kasi lumobo yung utang no. Naging 12 trillion ata yun. Samantalang dati 5 trillion lang no. So, umutang siya ng 7 trillion. May iniwan pa ata si Pinoy sa kanya na cash no na 1 trillion na mahigit no. So, yun, halos doble guys yung itinaas ng utang natin sa panahon ni Duterte. So, siya talaga yung naglubog sa ng utang, no? Sa Pilipinas. Ha? Hindi mo ba alam, Robin Padilla? Hindi magkakaroon ng impeachment ang isang nakaupo kung hindi siya hudas. No? Isipin mo? Ha? Bakit matanggal si Duterte? Ako naman Duterte?